Muling naranasan ng Rusya ang matinding dago sa pag-asa nilang magtagumpay sa digmaang ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa matagumpay na drone attack ng Ukraine o planadong pagpapakawala ng misil na nagpagalit at nagpakalito kay Pangulong Vladimir Putin ng Rusya. Hindi. Sa pagkakataong ito, ang mga problema ni Putin ay nagmula sa isang lugar na malayo at hindi inaasahan. Mismo sa lupain sa ibaba, ang Australia. Ang Australia, na kasalukuyang nagmomodernisa ng militar, ay kamakailan lang nagpadala ng batch ng M1 Abrams tanks na itinuturing ng mga eksperto na pinakamahusay sa mundo sa sandatahang lakas ng Ukraine. At ang mga Abrams tanks ay ginagamit na ngayon sa ilalim ng kontrol ng ang 425 Assault Regiment ng Ukraine na tinatawag ding Skala ay opisyal ng pangalawang unit sa sandatahang lakas ng Ukraine na gumagamit ng mga partikular na tangkeng ito, kung saan ang una ay ang 47 Taat Mechanized Brigade Magura. Naglabas ang rehimento ng isang video sa Facebook upang kumpirmahin ang balita. Ipinapakita sa video ang mga larawan ng M1 Abrams habang umaaksyon. Nagpapaputok ng kilalang M200 at 56 100 at 20 mm smoothbore tank gun at tumatawid sa mahirap na lupain. Bagamat walang detalye o kumpirmasyon mula sa mga sundalo ng Skala kung galing Australia ang mga tangke, pareho ang naging konklusyon ng iba't ibang eksperto at analista sa militar. Halos tiyak na ang mga tangke na ito ay bahagi ng malaking tulong na ipinangako ng Canberra na ipapadala sa Kyiv. Halagang 200 at 45 M Australian dollars o mga 160 M United States dollars. Dumating ang unang batch ng mga tangke sa Ukraine noong kalagitnaan ng Hulyo ayon sa pamahalaan ng Australia na naglabas ng pahayag noong Hulyo 19. Patuloy ang suporta ng pamahalaan ni Albanese sa Ukraine sa paglipat ng unang batch ng M1A1 Abrams tank mula Australia sa sandatahang lakas ng Ukraine. Tugon sa hiling ng Ukraine, magbibigay ang Australia ng 49 Abrams tank para tumulong sa laban nila kontra ilegal at immoral na pananakop ng Russia. Nakuha na ngayon ng Ukraine ang karamihan sa mga tangke na ito at ang huling batch ay ide-deliver sa mga susunod na buwan. Ang Abrams tank ay magpapalakas sa mobilidad at firepower ng sandatahang lakas ng Ukraine at susuporta sa tulong ng mga kaalyado para sa Armored Brigade ng Ukraine. Ang support package na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $245 milyon ay bahagi ng 15 bilyong tulong na ipinangako ng Australia sa Ukraine mula nang magsimula ang labanan na ito. Nagpahayag din ang mga opisyal ng Australia, kabilang si Deputy Prime Minister Richard Marles. Malaking tulong ang M1 Abrams tanke sa patuloy na laban ng Ukraine sa ilegal at immoral na pananakop ng Russia. Dagdag ni Pat Conroy, Ministro ng Depensa, sumusuporta ang Australia sa Ukraine. Ang binagong M1 Abrams na tangke ay magdadala ng mas malakas na firepower at mas mataas na mobilidad sa sandatahang lakas ng Ukraine. Tinutugunan nito ang direktang kahilingan mula sa pamahalaan ng Ukraine at bahagi ito ng matatag na pangako ng Australia na protektahan ang pandaigdigang kaayusan na nakabatay sa mga alituntunin. Ang tulong na pakete ng Australia ay nakatakdang isama hindi lang ang isang buong batalyon ng 40 na tangke na maglalakbay mula Oceania patungong Europa, kundi pati na rin mga ekstrang pyesa at mga suportang kagamitan na dapat makatulong sa Ukraine na tunay na mapakinabangan ang mga bagong dagdag na ito sa kanilang arsenal ng mga armor. Walang duda, ang mga tangke ay malaking tulong sa Ukraine habang sumusulong sila sa digmaan. Tulad ng nabanggit, ang M1 Abrams ay palaging nasa o malapit sa itaas ng listahan ng pinakamahusay na mga tangke sa mundo. Namamayani ito sa lahat ng sukatan: maneuverability, reliability, survivability, at firepower. At napatunayan na talaga ng mga tangkeng ito ang kanilang sarili sa totoong mga kondisyon ng labanan sa hindi mabilang na mga pagkakataon. Ginamit ito sa maraming labanan mula 1,980 at 80 tulad ng Gulf War, Yugoslav Wars, digmaan sa Afghanistan, Iraq, at iba pa. Hanggang ngayon,
kahit ilang dekada na mula nang lumabas ang unang M1 Abrams sa produksyon. Ito pa rin ang pangunahing battle tank ng United States Army, ang pinakamalakas na militar sa mundo. Sapat ang lakas nila para tapatan o higitan ang karamihan ng tank sa mundo. Narito ang mas malapitan na pagtingin kung bakit sila espesyal. Una, ang mahusay na tank ay dapat mobile at madaling imaniobra para kayanin ang hamon ng makabagong digmaan. Ang mga mababagal, mabibigat, o madaling maipit sa masisikip na urban na lugar o magaspang na lupa. Kaunti lang ang pag-asang mabuhay sa mga labanan ngayon. Maraming tangke ng Rusya, lalo na lumang modelo ng Soviet, ay nabigo sa Ukraine dahil nasira o napasabog ng mga minang Ukrainian, bomba, drone, at ibang sandatang kontratangke. Ayon sa Open Source Intelligence Analysis Group na ORIX, mahigit 4,000 tangke ng Rusya ang tuluyang nawasak sa buong panahon ng digmaan. Ang M1 Abrams, hindi tulad ng karamihan sa mga tangke ng Kremlin, ay nakakagulat na mabilis, kahit na ang ilang version nito ay higit sa 70 tonelada ang bigat. Utang nila ito sa 1,000 at 500 horsepower AGT 1,000 at 500 multi-fuel gas turbine engines na kayang magpatakbo ng tangke hanggang 45 mph sa sementadong daan at 30 mph sa magaspang na lupa. Ang mga makina rin ang nagbibigay sa M1 Abrams ng pambihirang bilis ng pag-arangkada. Kaya nitong mabilis na magpalit ng posisyon o umatras mula sa mga mapanganib na lugar kapag kinakailangan. Dahil sa matibay na suspension at malalapad na track, madali itong magmaneho sa mahihirap na lupain at bihirang ma-stuck o mangailangan ng tulong, di tulad ng ibang mas mahihinang tangke. Sinisiguro ng mga ito na magagamit ang M1 sa halos lahat ng kapaligiran at napatunayan itong epektibo at mahalagang kagamitan para sa mga puwersang gumagamit nito. Nalalamangan ang kalaban at paulit-ulit na nakakakuha ng taktikal na kalamangan. Pero ang mobilidad ay isa lang bahagi ng kabuuan. Kailangan ding malakas ang mga pinakamahusay na tangke. Kailangan nila ng lakas ng putok na kayang sirain ang estruktura at sasakyan ng kalaban sa isang putok. Pagdating sa pinsala, ang M1 Abrams ang pamantayan. Ipinagmamalaki nito ang M200 at 56-100 at 20 mm na kanyon na kilala sa lakas at katumpakan. Ang kanyon na ito ay kayang magpaputok ng iba't ibang uri ng bala tulad ng M800 at 30 na anti-tank cartridges, M1000 at 28 na anti-personnel canisters at M900 at 8 na obstacle reduction rounds. Pinapayagan nitong burahin ang mga sasakyan ng kalaban, tropa at mga gusali sa mapa sa isang iglap. Dahil sa M1 stabilization system, madaling makalak at matamaan ng M200 at 56 na kanyon ang target kahit umaandar ang tangke. Nagbibigay ito sa driver ng kakayahang umiwas o lumipat sa labanan habang pinapabagsak ng gunner ang mga kalaban. May advanced fire control system ang M1 Abrams, kabilang ang laser rangefinder, ballistic computer, at thermal imaging systems. Pinapayagan nitong manatiling eksakto, epektibo, at mapanira sa anumang sitwasyon, araw man o gabi. Ang M1 ay may ilang pangalawang armas din, particular ang isang BAD 50 caliber M2, heavy barrel heavy machine gun na may hanggang 900 bala, at isang pares ng 7.62 mm M200 at 40 machine guns na may higit sa 10,000 bala. Nagbibigay ito ng alternatibo para pabagsakin o pigilan ang mga kalaban. Bukod sa kakayahang manira, marunong ding tumanggap ng tama ang tangke na ito. Mayroon itong isa sa pinakamalalakas na baluti sa lahat ng tangke na nagawa. May mga patong ng seramika, metal, at iba pang materyales na nagbibigay ng pambihirang depensa laban sa iba't ibang uri ng bala, kabilang na ang kinetic at chemical na epekto. Kaya nitong tiisin ang putok ng maliliit na armas, mabibigat na machine gun, pagsabog, at ilang anti-tank na misil. Bagaman hindi ito ganap na matitinag, dinisenyo ang M1 armor gamit ang modular system kaya madali itong i-upgrade, ayusin, at palitan laban sa bagong banta. Bukod pa rito, ang bagong bersyon ng tangke ay may advanced explosive reactive armor at aktibong protection system, katulad ng trophy system.
na tumutukoy at sumasalubong sa mga paparating na projectile gamit ang sarili nitong counter-projectile upang sirain ang mga ito bago tumama at mabawasan ang pinsala. Bukod sa nabanggit na benepisyo, ang M1 Abrams na mga tangke ay may ergonomic na crew compartment, advanced battlefield networking technology, at marami pang ibang kalamangan. Ang mga unit na ipinadala mula Australia sa Ukraine ay M1 ICIM Self-Propelled Artillery Variant, isang espesyal na modelo na may mas maraming upgrade kaysa sa orihinal na M1, tulad ng forward-looking infrared at far target locate sensors para sa mas mataas na katumpakan at kamalayan sa labanan, no? Pati na rin ang thermal sight. Para sa 50 caliber na machine gun, ang Aussie Abrams ay may pinahusay ding armor package na hindi gumagamit ng depleted uranium gaya ng orihinal na Amerikano, at isang nirekonektang makina na gumagamit ng diesel, hindi aviation-grade kerosene. Ito ay isang bonus para sa Ukraine dahil gumagamit na ito ng diesel para patakbuhin ang karamihan ng kanilang mga armored na sasakyan. 59 unit nito ang naibenta sa Australia. Mukhang karamihan doon ay papunta na sa Ukraine para tumulong sa mga tagapagtanggol ng Kiev, protektahan ang kanilang bayan, at gumanti sa mga mananakop ng Kremlin. Mahalagang tandaan na kahit maraming benepisyo, hindi naging perpekto ang record ng M1 Abrams na tangke sa paggamit sa Ukraine. Ilan sa mga naipadala na sa bansa noon ay na-neutralize ng mga Ruso, at paminsan-minsan ay nahihirapan ang mga sundalong Ukranyano na mapanatiling ligtas ang kanilang M1 Abrams mula sa putok ng kalaban dahil sa kakulangan ng suporta mula sa himpapawid at artilleriya. Nagkakaroon din ng iba pang mga issue at hamon na kinailangang lampasan ng sandatahang lakas ng Ukranya, tulad ng katotohanang ang mga tangke ng Abrams ay malalaking target sa labanan at madalas na inuuna ng mga operator ng drone ng Rusya. Ilang tangke na ipinadala sa Ukranya ay nagka-technical na problema tulad ng sa makina at elektronika. Hindi pamilyar ang mga tropa ng Ukranya sa Abrams noong una, kulang sila sa sapat na pagsasanay at karanasan para magamit ito ng epektibo. Kung may natutunan tayo tungkol sa sandatahang lakas ng Ukranya sa labanan na ito iyon. Sila ay adaptable, madiskarte at mabilis matuto at mag-improve sa paglipas ng panahon. Habang umuusad ang labanan, paulit-ulit nilang ipinakita ang kahangahangang kakayahan na mag-innovate at mag-adapt sa pabago-bago at mahirap na mga kondisyon na ipinataw sa kanila. Ang inobasyon at kakayahang mag-adapt ng mga sundalong Ukranyo ang magpapahusay sa paggamit nila ng bagong Australian Abrams tanks kaysa sa dati. Lalo itong mahalaga ngayon dahil hindi lang pinalakas ng Rusya ang tindi ng kanilang mga drone attack nitong mga nakaraang linggo, kundi naglunsad din sila ng sunod-sunod na mga pagsalakay at atake sa mga mahalagang lokasyon ng Ukranya. Ang bansa ay desperadong makakuha ng mas maraming teritoryo sa lalong madaling panahon, marahil upang maipakita ang kanilang lakas at mapalakas ang kanilang posisyon sa negosasyon sa mga kamakailang pag-uusap ni na Pangulong Putin at Trump, pati na rin sa mga posibleng darating na talakayan na kasama si Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukranya. Walang awang inuutusan nitong sakupin ng maliliit na grupo ng sundalo ang mga baryo at pamayanan. Sa rehiyon ng Donetsk, puspusang tinatangkang sakupin ng Russia ang Pokrovsk, isang mahalagang sentro ng transportasyon at lohistika na patuloy na nagpapakita ng napatunayang trend mula simula ng digmaan. Ang mga puwersang sandatahan ng Ukraine ay naguhukay at ipinagtatanggol ang kanilang pinakamahahalagang estratehikong bayan, lungsod at mga bahagi ng lupa, at gumagamit sila ng mga tangke at mga armored na sasakyan upang tumulong sa kanila. Sa labanan sa Pokrovsk, nagpadala ang sandatahang Ukraine ng German Leopard tank ayon sa Radio Free Liberty noong Pebrero. Simula huling bahagi ng nakaraang taon, tinatanggap ng tropang Ukrainian ang mga naayos na German-made Leopard 1A5 tangke. Sabi ng mga sundalo sa unahan, ang bagong sasakyan ay mas mabilis at nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa labanan. Noong Agosto, iniulat ng Euromaidan Press na mahalaga ang Leopard tank sa pagpigil sa mga Ruso na sakupin ang Pokrovsk, isang malakas na puwersa ng Russia na binubuo ng 10,000 sundalo ang porsigidong sakupin ang Pokrovsk.
Ngunit mahigpit na binabantayan ang bayan ng mga drone, artilleriya, infantry, at ilang Leopard 2A4 tank ng Badlak 100 at 55 mechanized brigade. Ilang araw lang ang nakalipas, nasaksihan natin ang isa sa mga tangkeng iyon sa aksyon nang ipakita sa video na tuluyang winasak ng isang Leopard tank ang isang gusali kung saan nagtago ang isang grupong Russian na nagsasagawa ng sabotahe. Maraming insidente na kagaya nito na nagpapakita ng napakalaking kapangyarihan ng mga tank. Bagamat mahalaga ang drone, artilleriya, at iba pang gamit, walang tatalo sa lakas at dominasyon ng pangunahing battle tank. Dahil dito, malamang na kapag natapos na ang paunang pagsasanay, makikita na natin ang mas marami pang mga M1A1 Abrams tank na galing Australia na ginagamit sa mga labanan sa mga lugar tulad ng Pokrovsk at iba pang mga lugar na pinagtatalunan sa mga frontline. At hindi biro na sabihin na maaari nilang baguhin ang takbo ng laban sa higit pa sa isang paraan. Ang mga M1 Abrams tank ay magbibigay ng malaking kalamangan sa Ukraine laban sa assault group ng Russia. Huwag nating kalimutan na kamakailan lang ay ginamit ng Russia ang taktika ng pagpapadala ng mga tropa na halos walang kasamang armor na suporta. Marami sa kanila ay ipinapadala sa labanan na naglalakad lang o sakay ng mga simpleng sibilyang sasakyan tulad ng quad bike at motorsiklo. Kung ang mga ganitong sasakyan ay sumagupa sa M1 Abrams na pangunahing tangke, halos wala silang tsansang mabuhay. Kaya ng 100 at 20 M kanyon ng tangke gawing lukot na bakal ang mga kotse, motorsiklo at iba pang sibilyang sasakyan agad-agad. Walang laban ang mga tropa sa tangke dahil sa malalakas nitong machine gun, putok at makapal na baluti na nagdadala sa atin sa ikalawang malaking benepisyo ng pagdating ng M1 Abrams sa Ukraine mula Australia. Maaaring mapilitan ang mga commander ng Russia na baguhin ang kanilang mga plano sa labanan at posibleng ilagay sa panganib ang mas marami pa nilang mahahalagang tangke at kagamitan sa proseso. Matagal na piniling itago ng Kremlin ang kanilang armor bilang reserba. Kaya imbes na gamitin ang mga tangke at BMP-3S, mga sundalo lang ang pinapadala. Malamang na ang desisyong ito ay dulot ng katotohanang malaki ang naging pagkalugi ng Russia pagdating sa mga tangke at infantry fighting vehicles mula nang magsimula ang digmaan. Sa simula, madali nilang napabagsak ng mga sundalong Ukrainian ang maraming pangunahing tangke dahil kulang ang suporta para mabuhay. Marami sa mga ito ay pinapatakbo ng crew na may basic na training at kaunting karanasan. Kaya nagkaroon ng magastos na pagkakamali, lalo na sa masisikip na urbanong lugar ng Ukraine. Ayon kay Oryx, nawalan na ang Rusya ng mahigit 4,000 tangke at higit 8,000 sasakyang pandigma dahil kailangan binago nila ang kanilang mga taktika. Kahit sa full capacity, ilang daang pangunahing tangke lang ang kaya nilang gawin taon-taon na di sapat para mapunan ang kanilang pagkalugi. Ito ay bunga ng walang isip at magastos na estratehiya ng marahas na lakas ng Kremlin. Ibig sabihin nito ay tuloy-tuloy ang pagtapon ng drone, bomba, sundalo at sasakyan sa Ukraine para mapagod at matalo ang mga tagapagtanggol nito. Isa itong estratehiya na hindi talaga kayang panatilihin, lalo na pagdating sa mga sasakyan. May paraan pa rin ng Russia para mapunan ang kakulangan nila sa tropa, kaya rin nilang mabilis at murang gumawa ng mga drone para palitan ang libu-libong nawasak ng air defense ng Ukraine kada buwan. Pero ang mga sasakyan tulad ng tangke at iba pang armor ay mas mahal at mas mahirap gawin muli. Habang gumagaling ang Ukraine sa paggamit ng drone, missile at iba pang sandata laban sa tangke upang sirain ang mahahalagang sasakyan ng Russia, mas lalala ang problema ng mga commander ni Putin. Ginawa ng Kremlin ang nag-iisa nitong magagawa. Iniutos na iatras ang karamihan sa natitirang mga tangke mula sa unahan para manatiling ligtas at buo ang mga ito. Samantala, nagsimula silang maghukay ng mga kalawangin at lumang tangke mula sa mga imbakan noong panahon ng Soviet. Tulad ng mga dekada ng T-62 na, nagsimulang gamitin noong 1961 at T-72 na unang ginawa noong 1973 at lubhang lipas na ayon sa pamantayan ngayon. Dahil dito, kulang sa kagamitan at dehado ang grupong pandigma ng Russia
na sumusubok sakupin ang mga lungsod tulad ng Pokrovsk. Nakakasagupa nila ang mga armored ng Ukraine tulad ng Bradley, Leopard 2 at M1 Abrams sa mga labanan na wala silang panalo. Dahil dito, posibleng lumala pa ang pagkalugi ng Russia maliban kung baguhin nila ang kanilang mga doktrina. Dahil sa mga bagong M1 Abrams ng Ukraine sa harapan, lumiit ang tsansa ng malaking tagumpay ng Russia. Araw-araw, maaaring magpasya ang mga commander nito na ibalik ang mga tangke at armor sa mga labanan upang subukang pantayin ang laban. Kahit gawin nila ito, mapanganib pa rin sa missile, drone, mina, at iba pang sandata ng Ukraine ang parehong tangke at sasakyan. Sa madaling salita, ang pagdating ng mga M1 Abrams na tangke ay nangangahulugan ng sitwasyong talo-talo para sa Russia at isa pang malaking, mahalagang panalo para sa Ukraine. Dahil sa Australia, na ipapakita kung paano maaasahan ng Ukraine ang kabutihang loob at suporta ng maraming malalaking kaalyado sa mundo. Samantala, kakaunti lang ang kaibigan ng Russia na matatakbuhan nito bukod sa Iran, North Korea at Belarus. Ngayon, kung interesado kang malaman pa kung paano ginugulat ng Australia ang mga eksperto sa buong mundo at pinapalakas ang kanilang depensa upang maging mas seryosong puwersang militar sa hinaharap, siguraduhing panoorin ang aming bagong video na nagpapaliwanag kung paano nagiging makabagong puwersang militar ang Land Down Under sa pamamagitan ng record na paggasta sa depensa at pamumuhunan sa mga makabagong sandata at kagamitan. Para sa dagdag balita sa digmaan sa Ukraine, panoorin ang aming paliwanag kung paano nagtagumpay ang sandatahang lakas ng Ukraine sa drone warfare. Binabago nito ang takbo ng labanan sa buong larangan at pinipilit ang mga komandante ng Russia na desperadong mag-isip ng panibagong mga taktika. At sa huli, siguraduhin ding mag-subscribe sa aming pinagkakatiwalaang channel ng Balitang Militar para lagi kang may alam at napapanahon sa lahat ng mahahalagang kaganapang militar. Kasama rito ang digmaan sa Ukraine at iba pang mahahalagang kaganapan sa mundo.